Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at pakinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na may sakit at nagsisimba via online, sa lahat ng mga nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ay nasa 2nd linggo na ng Kwaresma. 2nd linggo. Sino po dito ang nagsimba last week? Taas nga ang kamay. Yung mga hindi, nahihiya, di ba? No? Welcome po. No? 2nd linggo na po ng Kwaresma. Kung noong 1 linggo, naalala niyo pa ba ang ating ebanghelyo? Iminulat tayo sa realidad ng tukso. Naalala nyo pa? Yun ang ating pinagnilayan. Si Jesus mismo tinukso. Nakaranas na tuksohin ng diablo. Ngunit dahil sa pagkapit ni Jesus sa Diyos Ama, gamit ang kanyang salita, na pagtagumpayan ni Jesus lahat ng mga tukso. Ginamit ang salita ng Diyos para labanan ang tukso. Ngayon namang linggong ito, ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabago ng anyo ni Jesus. Sabihin niyo nga po, pagbabago ng anyo. Dahil si Jesus ang sentro ng buhay nating mga Kristiyano, hayaan natin na matuto tayo sa mga halimbawa ni Jesus, sa mga salita ni Jesus, at sa mga karanasan ni Jesus. Kaya naman, sa pagbabagong anyo ni Jesus, tayo ay iniimbitahan
sa 3 bagay na pwede nating gawin ngayong Kwaresma. 3 bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig ka ba? O tulog ka na? Ayun, ay ginigising ko lang po, no? 3 bagay, no? Ayoko kasi may pumipikit no? Pag may kumukurap na, nako, ginigising ko, no? Grabe naman si Father, kurap lang, no? 3 lang, no? 3, pag naka-4 na ako, tulugan niyo po ako, ha? 3. Unang pwedeng gawin ngayong Kwaresma ay to stop. Stop. Sabihin niyo nga. Isa pa. Nang makita ng 3 alagad ni Jesus ang pagbabago ng kanyang mukha, ang sabi ni Pedro, Guro, mabuti pa ay dumito na tayo. Gusto ni Pedro na manatili at tumigil sa kinaroroonan ni Jesus. Marahil, gusto nilang makasama pa ng matagal si Jesus. Marahil, gusto nilang maranasan pa yung kaningningan na nakita nila kay Jesus. Hindi ba? Pag meron kang naranasang isang bagay na napakaganda, di ba parang ayaw mong matapos? Hello? Naalala mo nung kasal mo? Di ba ang saya-saya ninyo mag-asawa? No? Parang ayaw mong matapos yung araw na yon. Tama ba? Ngayon, kamusta na po? Parang gusto nyo nang matapos ang isa't isa. No? Di ba ganon? Yung pag sobrang ganda ng isang bagay, pag birthday mo, yung ang saya-saya mo, parang ayaw mong matapos yung araw. Ayaw mo nang umuwi. Dito na lang tayo. Ang ganda dito. Ang sarap dito. Ang saya dito. Di ba? Ganon yung naranasan ng mga alagad ni Jesus. Nung makita nilang nagningning si Jesus, nagbago ang kanyang mukha. Gusto nilang manatili doon. Sa dami ng nangyayari sa atin, nitong mga nakalipas na araw at buwan, magandang paanyaya sa ating lahat ngayong panahon ng Kwaresma na huminto muna. Sandali. Huminto muna ulit at manatili na kasama si Jesus. Stop. Stop for a while. Sa mga nangyayari, ang hirap makita kung ano ang mangyayari sa atin. Natanong mo ba sa sarili niyo yon? Hello? O wala lang tayo? No? Tuloy lang ang buhay. Alam niyo po bang nangyayari sa atin? Alam niyo ba? Alam niyo ba kung anong mangyayari sa atin? Di ba hindi? Ang gulo-gulo. At tila nagkakampi-kampihan ang mga tao. Yung dating magkakaibigan, ngayon magkakalaban na rin. Dahil sa mga kanya-kanyang pinaninindigan. O hindi lang ito tungkol sa politika ha. Hindi ko lang tinutuko yung politika. O tignan ninyo, yung mga may social media dyan, hindi ba? Anong ginagawa ng mga tao? Nag-a-unfriendan na sila. May sinabi lang yung isa, nag-react na yung isa. No? Napakasensitibo ng mga tao sa panahon ngayon. Ang gulo-gulo, kanya-kanya. No? Kaya maganda, ang paanyaya sa atin, huminto. Kaysa kanya-kanya tayo ng panig, magandang paanyaya, huminto. Huminto ka muna sandali at magdasal. Sa halip na nagsisiraan at nagkakampihan, huminto muna tayo. At tanungin ang ating sarili, tama ba na makadagdag pa tayo sa gulo? Huminto. Dahil sa paghinto, nahihimasmasan ang tao. Sa paghinto, nakakalma ang tao. Sa paghinto, nakapag-iisip ang tao. Sa paghinto, nakakapagnilay
tayo. Kapag sobrang taas ng emosyon, huminto. Pause. Stop for a while. Sa pamilya, maganda kung magulo ang pamilya, no? Masyadong bangayan ang bangayan, maraming mga komento sa isa't isa, huminto. Pause for a while. Hinto ka muna. Huwag yung ratratan ng ratratan, sagutan ng sagutan. No? Hinto ka muna. Pause for a while. Dahil sa paghinto, nakakalma, nahihimasmasan, nakakapag-isip at nakakapagnilay tayo. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong huminto. Yan ang una. Stop. Pangalawa, ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tulok. Sabihin nyo nga po. Ano yung una? Pangalawa, nang magising ang tatlong alagad, no? Pakitingnan nga yung katabi, gising ba? Yan, very good, gising. No, nang magising ang tatlong alagad, nakita nila si Jesus na nagniningning. No? Nakatulog kasi yung mga alagad, no? Kaya huwag kayong matutulog, ha? No? Baka ma-miss ninyo yung pagkakita ninyo ng kaningningan ni Jesus, no? Nang magising sila, nakita nila nagniningning si Jesus. Nagbago ng anyo. Nakita ng mga alagad ang kadakilaan ni Jesus. Ginawa ito ni Jesus para ipakita sa kanila ang tunay niyang kasinuhan. Kasinuhan. Maganda yun, no? Yung paalala ni Jesus na bago mangyari ang lahat, pinakilala niya ang kanyang sarili. Pinakita niya kung sino siya. Di ba ganoon? Kapag ang kaibigan mo, para makilala mo, kailangan mong makita kung sino talaga siya. Di ba? Sabi nila, makikilala mo raw ang isang tao kung sino siya sa kanyang tahanan. Diyan mo makikita, no? Kung sa tahanan ba, malinis siya o burara. Hello? Ba't kayo natawa? No? Sa tahanan, diyan mo makikita kung mabait siya o masama. Hello? Sa magulang, makikita mo kung marunong rumispeto. Diyan mo makikilala. No? Sa tahanan, kailangan mong makita. Sa labas, no? Ang ganda-ganda niya, nagniningning yan, ang puti-puti. Oh, di ba? Ang ganda-ganda, ang bango-bango, pero tingnan mo sa bahay, no? Ang gulo ng kwarto. No? Ganyan eh. No? Kailangan mo makita. At yung mga alagad ni Jesus, tumingin. Nakita nila ang kaningningan ni Jesus. Mahirap makilala ang isang tao kung hindi mo ito nakikita. At kung hindi mo to tinitignan. Itong panyaya sa atin ngayong Kwaresma. Ang tingnan si Jesus para siya ay makilala. Dahil sa pagtingin o paghanap kay Jesus, makakakita tayo ng pag-asa. Sa mga nawawalan ng pag-asa dyan, huwag kang tumingin kung saan-saan. Talagang mawawalan ka ng pag-asa, no? Tumingin ka sa TV, mawawalan ka ng pag-asa sa mga mapapanood mo. Tumingin ka sa cellphone, no? Mawawalan ka ng pag-asa. Tumingin ka kay Jesus para makakita ka ng pag-asa. Sa mga sawi sa pag-ibig o bigo sa pag-ibig, tumingin ka kay Jesus. Yung mga sumuko na sa pag-ibig, tumingin ka kay Jesus at makakakita ka ng pag-ibig. Sa mga naghahanap ng kapayapaan, no? Yung sa bahay, ang gulo-gulo, sa bahay, walang katahimikan, punta ka kay Jesus. Makakakita ka ng kapayapaan. Sa mga hindi pagkakaunawaan, walang kapatawaran, pumunta ka kay Jesus at makakakita ka ng kapatawaran. Lahat ito ay dahil katangian ni Jesus. Ang paanyaya
Ngayong Kwaresma, tumingin kay Jesus. Look at Jesus. Yun ang pangalawa. Pangatlo, ang pangatlong paanyaya sa atin ng Kwaresma ay to listen. Sabihin nyo nga po. Ano yung pangalawa? Una. Pangatlo. Una. Pangalawa. Pangatlo. Di ba? Ang dali. No? Stop, look, and listen. Habang nakahinto at nakatingin ang mga alagad kay Jesus, may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Malinaw na galing sa Diyos Ama ang utos na ito. Hindi sa akin. Sabi ng Diyos Ama, siya ang inyong pakinggan. Sa bawat pagbisita natin sa simbahan at pagsisimula ng ating panalangin, ang madalas na nagsasalita, sino? Hello. Kapag pumupunta ka sa simbahan, kapag nagdadasal ka, sinong madalas nagsasalita? Oh, ba't di ka makasalita? Ikaw! Di ba? Hello? Tama ba? Di ba? Ikaw lagi. No? Kapag nagdasal ka, ikaw lang. Ikaw lang ang narinig. Boses mo lang ang narinig. Nakinig ka ba sa Diyos? Di ba buong dasal mo, wala kang tigil kakasalita? Wala kang tigil kakareklamo? Wala kang tigil kakahingi? Sino nagsasalita tuwing nagdadasal? Ikaw. Tayo. Kaya naman ngayong panahon ng Kwaresma, pagkakataon ito para tayo naman ang makinig sa Diyos. Maupo ka lang. Pakinggan mo lang ang salita ng Diyos. At sigurado, ihahatid ka niyan sa tuwid na daan. Matuturuan ka ng kabutihan at malilinawan ka sa lahat ng iyong mga katanungan. Kaya hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka nakikinig sa Diyos. Kaya naguguluhan ka at ang dami mong tanong kasi hindi ka nakikinig sa Diyos. Sa iyong panalangin, matutong makinig. Ikaw naman ang makinig. Ngayong panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong makinig. Mga kapatid, ito ang aral na papupulot natin sa karanasan ni Jesus ng kanyang pagbabagong anyo at imbitasyon sa atin ngayong panahon ng Kwaresma. To stop, look, and listen. Ang huminto o manatili kasama si Jesus. Tumingin o hanapin si Jesus. At makinig o pakinggan si Jesus. Amen? Amen. Ano yung tatlong paanyaya sa atin ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma? Stop, look, and listen to Jesus. Sa gulo ng mundo, huminto. Huminto. Kung ikaw ay naghahanap ng kung ano-ano, tumingin muna kay Jesus. At sa huli, pakinggan si Jesus. Listen to Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko po ang inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap na pagdiriwang na banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.